Isa sa mga hindi ko makakalimutang experience ko nung nagpa-practice ako magbasa ng tarot card. Meron akong dalawang kaibigan. 18 years na silang magkarelasyon. 18 years na silang magka-lived-in. Last year, November 15, 2022, pumasyal ako sa kanila. Nagbakasyon ako. Ngayon, since excited ako kasi nga, meron akong tarot card, so lahat ng tao gusto kong basahan. Yung friend ko, habang may ginagawa siya, sabi ko sa kanya, tara basahan kita ng card. So ayaw niya. Sabi ko, sige pili ka lang. Ang lumabas sa card niya, magkakahiwalay kayo ng karelasyon mo ngayon. At sa paghihiwalay niyong yan, diyan mo ma-experience ang maging isang butterfly. Nalilipad ng napakataas. Magagawa niya ang gusto niya. Walang makakapigil sa pag-angat niya. Lahat ng mga gusto niyang plano, lahat ng gusto niyang makamit, makukuha niya. Nung sinabi ko yun sa kanya, parang kahit ako parang naano rin ako na parang nagtawan lang kami kasi 18 years hindi na ordinary yung relasyon yun. After mga ilang days, umuwi na ako dito sa amin. November 24, nalaman ko may emergency sa kanya. Na nandun siya sa bahay ng nanay niya, malapit lang dito sa lugar namin. Ngayon, sinundo ko siya. Sobrang stress niya kasi naghiwalay sila. May something na nangyari sa relasyon na hindi ko na ikukwento pa. Start noon, nakalipat na siya malapit sa akin. Tapos naalala namin recently, this year lang, na nagkaroon ako ng hula sa kanya na pinagtawanan pa namin kasi alam naming imposible. Totoo siya. Totoo yung basa na kahit imposible, malaki yung chance at basahin ng card. Ngayon, itong friend ko na malapit sa akin, nagagawa niya na lahat gusto. Nag-bloom. Like ko siyang kasama sa vlog ko, kung mapapansin nyo. Lahat ng gusto niya, yung pag-online business niya, kung anong gusto niyang bilhin, lahat nakuha niya. Lahat nagawa niya. May mga tinarget siyang gawin na nag-failure, pero happy siya kasi nagawa niya na hindi niya nagawa dati. Maniwala kahit hindi. Kahapon, nandito siya. At nagpabasa na naman siya ulit. At sa pagbasa ko sa kanya kahapon, napakaganda na nilalaman ng card niya. Mapapanood nyo sa susunod na mga vlog. Yung mga kwento ng mga iba pang mga nabasahan ko, ilalabas ko rin sa videos. Pero may isa lang akong gustong sabihin sa mga gustong matuto kung paano magbasa ng tarot card. Sabihin sa mga taong gustong magpabasa, ang tarot card o tarot reading ay isang gabay lang. Hindi ito magbibigay ng desisyon sa buhay mo. Sa huli, ikaw pa rin ang gagawa ng tadhana mo. Ikaw pa rin ang magdidesisyon sa buhay mo. Ngayon, kung nabasahan ka ng card at hindi mo gusto, bakit hindi ka ma-aware kagad para hindi mangyari yung sinasabi ng card? Isang magandang guide siya para sa mga tao na kailangan ng guidance. Para sa mga hindi naniniwala sa pagbasa ng tarot card, nire-respeto namin yon. At wala kaming magagawa doon. At para naman sa mga gustong matuto at gusto maging tarot reader, practice meditation, consciousness ng utak. Kapag baguhan ka, hindi mo pa alam kung ano yung sasabihin mo, try research kung ano yung maramdaman mong gusto mong basahin. Yun yung babasahin mo. Ngayon, kung nakukulangan ka, pumunot ka ulit ng card. Nasa sayo yan kung ilang card, kung paanong bunot ang gagawin. Nasa sayo yan, nasa sayo lahat yan. Hindi ito na kung ano yung ginagawa ng tarot reader na ito, yun rin ang gagawin mo. Hindi yun ganon. Sa tarot card, kailangan lang ma-master mo kung paano kayo magkakaroon ng koneksyon. Ikaw na reader at yung card mo. Tratuhin mo lang may buhay ang hawak mong baraha. At magkaroon ka ng kristal na tutulong sa'yo para yung conscious ng utak mo ay mas lumawak, para mabasa mo, matulungan kanyang piliin yung dapat mong basahin para doon sa taong binabasahan mo. Pero sa huli, tandaan, ang tarot card ay gabay lamang. Pwede ito magbigay aral, pwede ito maging tulay, pero sa huli, tayo pa rin ang gagawa ng ating kinabukasan.